Good morning mga kabig, kumusta po kayong lahat? Kumusta po tayong lahat? Naway okay po ang ating umaga. Siyempre nako, hindi ho tayo maubos-ubusan ng mga balita at samot-sari mga balita, mga kabig, mga katuto ang ating nabubungaran tuwing umaga. Nako, kagabi po, eksaktong kagagaling ko lamang po sa barangay. Pag-uwi ko, nakabukas yung TV at balita na, ang nabungaran ko, ang naabutan ko yung balita patungkol sa SK Federation ng Manila na si Councilor Yan Ibay patungkol doon sa kanilang seminar na ginawa sa Thailand. Ito'y patungkol sa HIV awareness, na totoo naman ang sinasabi ni Councilor Yan na dapat talagang magkaroon ng awareness sa kabataan, lalong-lalo na itong tumataas na bilang ng HIV. At nakakaalarma ho ang mga ganitong bagay dahil kailangan hong masawata, kailangan hong mapigilan, kailangan pong mabigyan ng pansin, mabigyan ng lunas. Hindi lamang po dapat ang kabataan ang nagbibigay ng impormasyon, ng kaalaman, ng pagpupursige upang ipakalat sa buong mamamayan. Dapat ho katuwang ang lahat ng pamunuan mula sa barangay hanggang sa itaas, nang sa ganun po ay mabigyan po ito ng lunas, mabigyan po ito ng solusyon, magkaroon ng kaalaman, ng awareness, para yung ating mga kabataan. Pero hindi lamang po kabataan ang sangkot po dito, mayroon po ganun din ang bilang ng mga matatanda na nai-involve, lalo na po sa mga kababaihan. Kung dati, ang involved lamang po dito ang ating ang LGBTQ karamihan, yun ang most affected, pero ngayon pati kababaihan, at ang nakakatakot ay kabataan. Ang naging issue lamang po dito, mga kabig, dito po sa seminar na ginawa nitong sina Konsehala Yan Ibay, dahil nga po sa parang wrong timing, wrong timing dahil sa dami ho ng problema na kinakaharap ng bansa, sa dami po ng mga bad issues, sa dami po lalo na itong corruption, di ba? Nagkataon pa na nag-conduct sila ng seminar tungkol sa HIV awareness sa Thailand, na naipost naman po ito sa ating sa Facebook, na kumalat. Totoo rin po ang sinasabi ni Konsehal Ibay na yun naman ay may pahintulot, base sa Sangguniang Kabataan Reform Act or RA 10742, na naamyendahan ng Public Act 11768, pinapahintulutan na magkaroon ng mga ganitong klase ng activities, ng mga seminars para sa ating mga kabataan. Yun nga lang, sabi nga ni Dr. Ella Atienza, professor yung UP Department of Political Science, na dapat maging sensitibo tayo, Kumbaga, pwede naman, pero siguro yung pagpo-post sa mga social media na hindi naaayon, dapat naiwasan, Dapat, kaya nga sabi ko nga, naging sensitibo din tayo minsan sa mga pagkakataon na hindi natin kinakailangang ipakita, hindi natin kinakailangang ipagmayabang. Kasi yun ho ang nagiging konteksto ngayon ng karamihan, sa gitna ng daming problema, kabi-kabila ang problema na nararanasan ng ating bansa. Marami ang hindi nakakakain, pero ito ngayon may ilan nagpapasasa doon sa pondo, di ba? Kailangan naman din talaga din. Actually, hindi lamang po itong Konsehala Yan naman ang gumagawa ng ganyan. Marami po yan. At syempre, ang kagandahan nga dito, dahil kung ginawa ito sa Thailand, maaaring kumbaga makakakuha sila ng mga data, makakakuha sila ng mga informations na pwedeng ma-share ng Thailanders yung mga ganitong sistema, kung papaano mababawasan, kung papaano masasawata ang problema sa HIV.
Ano ho, may purpose naman, hindi naman basta nagpunta doon para lang para lang 'di ba, mamasyal, kundi may purpose, matuto, magkaroon ng kaalaman, no? Magkaroon ng makapag-share. Oo, ang Thailanders ang pupuntahan nila sa ating mga kabataan na kasama doon sa seminar, na magkaroon sila ng ideya at ma-share naman dito. Ano ho? Well, talagang yun lang siguro ang sa akin, ang pagkakamali lang siguro ni Konsehala yan na dapat hindi na niya ipinost pa sa social media para lang sa ganun ay wala nang mapag-usapan, di ba? Kasi kami sa totoo lang, kamakailan lang ang SK Council namin dito sa aming Barangay 178 inag-conduct din ng parihas na seminar, HIV AIDS awareness. Kamakailan lamang po yan. Ginanap lamang po namin dito sa covered court. Nag-imbita ang mga SK Council ng mga kabataan, ng mga participants. Nag-imbita ang barangay ng mga participants, ng mga matatanda naman. Ano ho, tulong-tulong ika nga na po pwede namang magawa. Pero, well, hindi naman po imposible yan kung may budget din naman. Bakit naman po hindi? Ano ho, total yan naman po may pahintulot din ang Konseho ng Maynila tungkol sa ganitong seminar. So siguro ang naging problema lamang po dito ni Konsehala yan dapat hindi na po niya ipinost pa sa Facebook, sa social media, nang sa ganon ay wala pong maging issue. Ano po, sana ito'y aral sa lahat, sa atin po mga kaibigan, to sa ating mga, lalo na't nasa gobyerno, na kung ayaw ho ninyong machismis, ayaw ho ninyong, di ba, makaladkad ang pangalan ninyo, siguro iwasan po natin, kahit yan ay nasa batas, yan ay may pahintulot, mas mainam na po siguro na wag na ho nating i-post sa social media nang hindi masyadong mapag-usapan. Di po ba? Hindi naman ibig sabihin pag hindi na i-post sa social media, walang saysay yung ginawa po ninyong wala pong saysay yung ginawa po ninyong seminar. Hindi po. Yung nag-attend, yung nagpunta, yung kasama do sa seminar na yan, may nakuhang aral, may nakuhang kaalaman na po pwede naman din po niyang i-share dito po sa pagbalik nila dito sa Pilipinas. Okay po ba? Alright, so mga kabig, yun po yung ating usapan ngayong umagang ito. Kung kayo po ay mayroong komento, mag-comment lamang po sa baba. At syempre, muli po ako makikiusap, mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito po sa Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Secretary Imog, ang inyong lingkod. Maraming salamat po at magandang umaga sa bawat isa.